Okay, happy Sabbath mga minamalang kapatid. Purihin po ang Panginoon sa araw po na ito. Ngayon po ay July 20, 2024. At tayo po ay pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon po ng buhay upang purihin ang Panginoon sa Espiritu at sa katotohanan. So habang tayo po dadako sa ating pong pag-aaral, sa ating pong Bible study, sa umaga po na ito, inyo pong italaga ang inyong sarili sa pananalangin at sa paglalaan ng mga banal na oras upang ating mga tenga ay mabuksan sa mga liwanag ng salita ng Panginoon nang sa ganon ang salita ay pumasok sa ating pong puso. Ito po ay maitanim sa isang mabuting lupa, isang pusong timtiman upang ito po ay magkaroon ng bunga sa kapanahunan, mahinog at pagbalik ng ating Panginoon si Jesus, meron po siyang maani at madala sa kanyang bangal. Amen po ba? Okay. Tayo pong lahat ay lumuhod sa ating pong panalangin. Let us pray. Dakila at mapagmahal po namin Diyos, sa mga oras po na ito, amin pong iniaangat ang dakilang pagsamba sa inyo, mahal naming Ama. Hinihiling po namin sa mga oras na ito, inyo pong itungo ang inyong mga puso, ang inyong pong mata, ang inyong pakinig sa aming panalangin. Kami po ay inyong pagpalain, ihulog po sa amin ng Banal na Espiritu, ibigay po sa amin ang mga banal na salita upang kami po matuto, lumago at kami po magbunga. Pagkaloob din po sa amin ang kapayapaan ng kapahingahan na sa aming pag-aaral, amin pong mas makilala kayo bilang amin pong Diyos at Ama sa langit. Tulungan din po ninyo kami na hindi kayo magkaroon ng maling pagkakilala sa inyong anak upang kami po ay mapabanal ayon sa larawan na inyo pong ginawa sa Kanya. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkilos sa puso ng bawat isa sa nag-effort na pumunta ng simbahan at makinig. Maraming salamat po. Nawa po ay ang inyo pong kalooban na mangyari, hindi po ang sa amin. Kami po'y matuto, lumago at magbunga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, ang ating pag-aaralan sa ngayon ay tungkol sa kaharian ng langit. Madalas sa Biblia, ginagamit ang term na the kingdom of heaven. Okay na po ba? Sa Biblia, madalas nating napapakinggan ang term na the kingdom of heaven, the kingdom of heaven, the kingdom of heaven. Now, hindi goal ng pag-aaral nito na i-explain yung lahat ng angle ng kingdom of heaven, but one thing is sure, sa kingdom ay merong king. Tama kapatid? Sa kingdom may ano po? May king. At sa kingdom of heaven, sino po ang king? That of what? Meron siyang anak. Yung Father in heaven, the King of the universe, ay meron pong anak. His only begotten Son. Meron ba nakakita sa Ama? Yes. Maliban sa anak. Ang anak lamang ang nakakita sa Ama. So, ang goal ng pag-aaral nito ngayon ay i-explain sa atin anong klase yung kingdom of heaven. Okay mga kapatid? So, atin simulan ng pag-aaral sa pagbabasa sa aklat ng Mateo 24:14. Sabi dito, at ang ebanghelyo at ipapangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. So ano po ang laman ng ebanghelyo? Ebanghelyo ng kaharian, saan? Sa buong sanlibutan. Sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon ay darating ang wakas. So, kapag pinangaral yung ebanghelyo ng kaharian, kanino ito dapat ipatotohanan? Sa lahat ng mga bansa. Okay, ano po ang common denominator ng kaharian at ng bansa? Ano ang common denominator ng isang kaharian at ng isang bansa? Meron silang both what? King. Tama? Ang bansa ay merong president, prime minister, or leader, or ruler. Ang kaharian naman ay merong king. So bakit kinakailangan ipangaral yung ebanghelyo ng kaharian sa lahat ng mga bansa? Ito yung unang reason mga minamahal kapatid. Because ang mga bansa sa palibot natin ay merong king, merong leader, merong president, pero ang kanilang government ay hindi parehas ng kingdom of heaven. Tama po ba? Sabihin niyo sa akin, aling bansa sa buong mundo na ang kanilang government ay kaparehas ng kingdom of heaven? Wala. Walang sino mang presidente, walang sino mang pangulo, walang sino mang hari ang pwede mag-represent na kaparehas ng paghahari ng Diyos
natin sa langit. That's why sabi ng Panginoon sa atin, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all nations, unto all the world, for a witness unto all nations, and then shall the end come. Second point, mga minamahal kapatid. Nais ba natin makasama sa kingdom of heaven? Makapasok sa kaharian ng langit. Maging kabilang sa mga citizens sa langit. Since merong kakaibang kaharian ng langit, hindi ka parehas ng kaharian ng lupa, meron bang requirement ang langit ng isang klase ng karakter, ng prinsipyo na meron sa kaharian ng langit? Yes, mga minamahal. Dahil kung sino ang ating hari, ganun tayo. Kung sino ang ating hari, ganun po tayo. Nahala nyo ba naman nakaraan na ang ating Pangulo ay si Duterte? Sabihin nyo sa akin, yung bang kind of rulership, leadership ni Duterte, yan ba isang ayon sa kalooban ng Panginoon? Marami sa ating kababayan, tinitingnan ang kanyang leadership as dictatorial leadership. Do you agree? Ang kanya bang leadership ay dictatorial? Tinutumbang ba niya yung mga bagay, yung mga tao na hindi sa kanya pumapabor? Siya ba ay nagpatupad ng kamay na bakal? Para sa mga adik, yun ay isang dictatorial. But sa majority, sila ay bumoto. Sila ba ay naging masaya? Are you sure na sila naging masaya? Kung sila ay naging masaya, bakit hindi siya? Kung naging masaya ang majority ng Pilipino sa leadership ng Duterte, bakit sila ay maraming kasong binibigay ngayon? Kasi mga kapatid, because ang kind of government ng lupa ay hindi ka parehas ng government sa langit. At second point, ang klase ng citizen sa lupa ay hindi klase ng citizen sa langit. Dahil yung sabi ng Panginoon sa atin, you must be what? Born again. Dapat tayong ipanganak muli sa kaharian ng langit dahil yung atin pong mindset, yung atin pong ideology ay hindi ka parehas ng pang langit. Now mga kapatid, gusto kong bigyan yung points na ito. Luke chapter 17. Kung ating iniisip, okay, bawal matulog sa loob ng church siya. Bawal din pumikit. Nang matagal. Kunting pikit lang, tapos mulat ulit. Amen? Okay, kasi pag matagal na, tulog na yon. Pwedeng pumikit ng kaunti lang, pero hindi matagal. Baka pag matagal na, hindi na magising, okay, mumulat ulit ha. Okay, Luke chapter 17. Sa Luke chapter 17 and verse 21, ito ang sabi ng Panginoon. Atin simulan sa verse 20. At palibhas ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sinong tinanong? Ang ating Panginoong si Jesus. Sino nagtanong? Ang mga Pariseo. Parehas ba yung kanilang konsepto ng kaharian ng Diyos? Magkaiba. Ang mga Pariseo iniisip ang kaharian ng Diyos ay literal. At that time, sa first advent ng Misaya. Iniisip nila na ang Kristo ay uupo sa trono at magiging king of the Jews. Sa kabilang banda naman, ang kaharian na gusto ng Panginoon itatag sa atin, bago tayo makapasok sa totoong kaharian, kinakailangan muna yung kanyang kaharian ay maghari sa ating puso. Nanawaan niyo po ba yung point na yun? Hindi tayo maaaring maging miyembro ng kaharian ng langit kung ang ating puso ay hiwalay sa prinsipyo ng langit. Maaari ba maging citizen ng Amerika yung taong hindi marunong mag-English? Ha? I don't think so. Makakapasa ba siya sa interview? Kung ang interviewer ay English? Hindi mga kapatid. I don't think so. Na magiging isang citizen ng bansang Amerika ang isang tao na hindi marunong mag-English. Paano siya boboto? Paano siya susunod sa batas? Ay English ang mga nakasulat doon. Paano siya makakapasa sa interview, even immigration, kung English lahat doon? Tama kapatid? At least siya ay marunong mag-English. Nanawaan po ba yung point? At kung siya ay born in the land, of course, marunong siyang mag-English. Sabi dito, ang kaharian ng Diyos
sabi ng mga Pariseo, kailan darating ang kaharian ng Diyos? At sinagot nila siya at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ninasabihin nila, narito o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Ito ay part 2 natin pag-aaral, I think last month, tungkol sa kaharian ng Diyos. So, saan po nagmumula yung kaharian ng Diyos, mga kapatid? Sa loob natin. Saan po? Sa loob po natin. Alam niyo po ba, mga minamahal, sa third coming ng ating Panginoon, nabasa ko sa book ng Great Controversy, sa third coming ng ating Panginoon, ano ang hawak-hawak niya sa kanyang kamay? Ano ang hawak-hawak niya sa kanyang kamay? Hindi ko sinasabing second coming, but third coming. Ano ang hawak-hawak niya sa kanyang kamay? Ha? Okay. Nabasa ko sa Great Controversy, sa last chapter ng Great Controversy, ang hawak-hawak niya sa kanyang kamay ay 10 Commandments. Alam niyo ba yun? Sa third coming pala, ang hawak-hawak ni Jesus sa kanyang kamay, sa kanyang pagdating, noong ang kanyang kaharian ay bumaba na sa lupang ito, at ang lupang ito ay magiging bagong langit at bagong lupa, ay ang 10 utos ng Diyos. Bakit yung kaya ang daladala niya sa kanyang pagdating? Sapagkat bago mabuo ang isang kaharian, kinakailangan muna merong king. Tama ba? Sinong king? Sa bagong kaharian na yon? Si Jesus ang King of Kings. Bago mabuo ang isang kaharian, kinakailangan merong isang palasyo. Anong palasyo sa panahon na yon? The New Jerusalem. Para mabuo ang isang kaharian, kinakailangan merong territory. Anong territory doon? Teritoryo? The heaven, the new heaven, and the new earth. Para mabuo ang isang kaharian, kinakailangan merong subject, merong citizen. At sino yung mga citizen doon? Yung mga saints, yung mga banal. And lastly, para mabuo ang isang kaharian, kinakailangan merong law. May kautusan. At ano yung kautusan na naghahari sa kaharian ng Diyos? Walang iba, kundi ang 10 utos ng Diyos. The law of love. Ang kautusan ng pag-ibig. So, bakit ko kinakailangan idiin yun, mga minamahal kapatid? So, wala sa akin yung Great Controversy dito. Kung may makakuha sa inyo sa aking room, yung malaking Great Controversy, babasahin ko sa inyo. You go. Okay. Mga kapatid, ito yung point. She go. Sana pala sinabi ko, he go, hindi she go. Okay. Let's go. Now, ang sabi ng Luke chapter 17, mga kapatid, verse 21, saan po nagmumula yung kaharian? Nasa loob ninyo. So, maaari bang malaman ng isang tao kung siya ay kabilang sa kaharian ng Diyos? Yes. Kapag ang nasa loob ng kanyang kaharian, ang nasa loob ng kanyang puso ay ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin, nasa loob ng kanyang puso si Kristo bilang Panginoon, bilang hari. Tama? Nasa loob ng kanyang puso ang kautusan bilang pundasyon ng kanyang buhay. Okay, mga kapatid? Nanawaan po ba? Okay, let me try. Hanapin ko sa Great Controversy sa last chapter. Kung hindi ko makita ngayon, aking ipahabol mamaya. Okay? Okay, ihabol ko lang mamaya. Iba yung akin na bilugan. Okay, mga kapatid. Now, let's go. Ito yung second point na gusto kong i-build, mga minamahal. Yun bang government ng Diyos ay kinakailangan maging government ng kanyang bayan? Do you think yung mga Amerikano ay magpapasailalim ng Administrasyong Marcos? Bakit hindi? Do you think yung mga Pilipino ay magpapasailalim ng Administrasyong Xi Jinping? Sino ba yun? Sino pa yung isa? Sa Korea, sa North? Kim Jong-un. Do you think ang mga Pilipino ay magpapasakop sa government ng North Korea? Bakit hindi? Dahil hindi nila tayo citizen. Tama, kapatid?
Aking inultod ang bagay nito mga minamahal sapagkat gusto ko makita ninyo na ang kaharian ng langit ay merong government. Siya ay merong prinsipyo. At kinakailangan kung tayo ay magiging member doon mga minamahal, meron tayong dapat tanggapin na si Kristo ang ating King. Ano mga kapatid? Si Kristo ang ano? Ang ating King. So bakit ko kinakailangan idiin yun? Because mga minamahal, sabi ng ating Panginoon, hindi lahat na nagsasabi sa akin ano? Panginoon, Panginoon ay papasok saan? Sa kaharian ng langit. Kundi sino lamang pala mga minamahal? Ang tumutupad. Okay. So, ang tumutupad lamang ang papasok doon. So, meron tayong something na kinakailangan tuparin upang tayo makapasok doon. Okay, mga kapatid? Gusto ko basahin sa inyo isang parable sa Luke chapter 19. Samahan niyo ako doon. Luke chapter 19. Ang sabi ng Panginoon, sa verse number 11, at samantalang pinapakinggan nila ang mga bagay na ito, ay dinugtungan niya at sinalita ang isang talinhaga sapagkat siya'y malapit na sa Jerusalem. Ito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kaharian ng langit. Sabi dito, verse 12, isang mahal na tao ay naparoon sa isang malayong lupain upang tumanggap ng isang kaharian na ukol sa kanyang sarili at magbalik. Question, sa parable na ito, sino yung mayamang tao, sino yung mahal na tao na umalis upang tumanggap ng isang kaharian? Ito ay si Jesus. Okay? Mga minamahal, sundan po ninyo ako step by step. Sino yung mahal na tao na umalis upang tumanggap ng kaharian? Ito po ay si Jesus. Siya ba ay ating King? Yes, siya ay ating King. Pero maraming tao ang magtatakwil sa Kanya. Ano sinasabi ng mga tao? Sabi sa verse 14, datapwat kinaputan siya ng kanyang mga mamamayan. At ipinahabol siya sa isang sugo na nagsasabi, ayaw kami na ang taong ito ay maghari pa sa amin. Ano po ang sabi ng kanyang mga citizens? Ayaw namin na ang taong ito ay ano po, maghari sa amin. Bakit mga minamahal kapatid? Ano po yung mindset na meron sa mga tao na ito, bakit ayaw nila na ang Diyos ay maghari sa kanila? Ang sabi sa verse number 21, ito yung kanilang kaisipan. Dahil sa ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay taong mabagsik. Ano ang tingin nila sa kanilang king? Dahil ikaw ay isang mabagsik. Sino ba sa atin dito mga minamahal, ang tao na gusto ang ating hari ay mabagsik? Gusto niyo po ba? Gusto ba natin na ang ating hari ay mabagsik? Alam niyo po ba na ang China ay gusto sa kanilang hari na si Xi Jinping? Bakit? Totoo bang siya mabagsik? How about si Kim Jong-un? Bakit siya minamahal ng mga taga North Korea? Totoo bang siya mabagsik? Sa ating paningin, alam niyo ba na kinakamuhian ng Amerika sa Duterte? Pero ang mga Pilipino, majority ay minamahal siya. Bakit kaya mga minamahal? Ano ang tingin nila sa kanila? Sa iba? Dahil siya ay mabagsik. So, isang question mga kapatid natin pong papag-aralan sa ngayon, na kailangang masagot, ang atin bang Diyos ay dictator? Ang kanya bang government ay dictator? Siya ba ay isang dictator? Gusto ko pakita sa mga minamahal ng ating Ama sa Langit, ibinigay niya ang kanyang kaharian sa kanyang anak. Sabi sa aklat ng Isaiah, tungkol kay Jesus, sabi po dito mga minamahal, at ang kaharian, ayan nasaan daw po? Isaiah chapter 6. Sabi dito, at ang kaharian ay nasa kanyang balikat. Chapter 9. Verse 6, sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David. At sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ng katwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. So mga kapatid, sa verse na yung pinapakita sa atin na yung kaharian ay binigay sa anak. At ang kaharian at ang pamamahala ay nasa kanyang balikat. Okay mga kapatid,
Pakinggan po ito. Samahan po ninyo ako, buksan niyo po yun yung mga Bible. Para makita po ninyo yung point, kasi wala tayong kurente ngayon, ano yung point na nais ko pong i-drive. Mga minamahal, sabihin niyo po sa akin, what kind of government ang government ng langit? What kind of government na meron ang government ang langit? Dahil sabi ng Panginoon sa atin, ang government ng langit ay kinakailangan ipangaral sa buong sanlibutan. Ito ay para magpatotoo. At ang magpapatotoo, mga minamahal, ay tayo mismo sa ating sarili. Para mabuo ang isang kingdom at merong king, saan niya kinakailangan umupo? Saan, mga kapatid? Sa throne. Kinakailangan umupo ng hari sa throne. Okay. I don't know kung kayo pa yung well-prepared, mga minamahal. Pero samahan niyo, mga kapatid, sa aklat po ng Awit 89. Awit 89. Atin po yung shortcut ng konti. Awit chapter 89. Ito po yung aking punchline na gustong gawin, mga kapatid. Kung hindi natin naunawaan ang kind of government ng langit, hindi natin pwedeng mapuntahan ang langit. Hindi tayo pwedeng makapasok sa langit. Bakit, mga minamahal? Kasi ang kind of government, yung prinsipyo na meron sa langit, ay kinakailangan muna maging prinsipyo ng ng ating puso. Dahil yung kaharian ng Diyos ay nasaan daw po? Nasa ating puso. Psalms chapter 89. Okay. Psalms what, mga kapatid? 89 and verse number Psalms 89. Okay. Psalms 89 and verse number okay, atin simulan sa verse number 14. Aking basahin sa verse 11. Sabi dito, mga kapatid, sa atin. Gusto ko itong i-relate dun sa inawit kanina. Ano yung inawit nyo kanina? Ano yung title? Steal. Steal. Sabi sa verse number 10, ito yung sabi. Ano sabi kanina? Verse 11. Okay. Ang gusto kong basahin muna, mga kapatid, before tayo pumunta sa verse 11, ay gusto ko makita niyo yung kanyang background, mga kapatid, yung kanyang background. Sabi dito sa verse number 9, iyong pinagpupunuan ang kapalaluan sa dagat. Pagka bumabangon ng mga alon na yaon, ay pinapatahimik mo. Yun ba yung word, yun ba yung kanta, still? Kahit umalon yung dagat? Then what? Ano sabi sa chorus, brother? Roar? Then what? Then I will be what? I know you. Okay. Now, mga kapatid, sabi dito, since siya ang Diyos, siya ang nasa throne, sabi dito, mga minamahal 11, ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo rin. Ang sanlibutan at ang buong narito ay iyong itinatag. Kayo po ang langit at lupa? Huwag pipikit na matagal, ha? Okay. Then sabi sa verse 14, ito yung point. Katuwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Ilan, mga kapatid, yung patibayan? Katuwiran at kahatulan ay patibayan ng iyong luklukan. Lagi niyo, mga minamahal, justice and mercy. Justice and mercy. Yun ba ay magkaaway o magkasama? Justice and mercy are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Napakahalaga ng point ng mga minamahal at huwag niyo pong ma-misplace, ma-misinterpret. Ano po yung dalawang pundasyon ng kanyang trono, ng kanyang kaharian? Justice and mercy. What, mga kapatid? Justice and mercy. Now, explain to me, ano po ang justice at anong mercy? Pakinggan niyo, mga kapatid. Ganito halimbawa. Ako halimbawa ay merong mahal sa buhay. At yung aking mahal sa buhay ay napatay ng isang tao.
Anong hihingin ko sa kaharian? Hustisya. Tama? Anong hustisya na hiningi ng isang tao? Ano ang hustisya na hiningi ng isang tao? Kulong? Penalty? Okay. Yun yung justice, tama? Humingi tayo ng hustisya. Ganon din ba ang hiningi ng hustisya? Ganon din ba ang kind of government na meron sa lupa? So magkaparehas na pala sa langit. Pangalawa, pag sinabing mercy naman, ganito mga kapatid, halimbawa naman ako ay nakapatay. Ako ay nakapatay. At ako ay dinala ng kamag-anak ng aking napatay sa hukuman. Anong hihingin ko sa Pangulo? Mercy. Pagsabayin natin, yung isang namatayan, pumunta sa akin, ako ay king. Yung isa nakapatay ay pumunta sa akin at dahil ako ay king. Yung isa ay humingi ng justice, yung isa ay humingi ng mercy. Anong gagawin ko? Ang hininga niyang justice ay patayin ko o death penalty sa pumatay. Ang hininga ng mercy ay life. Ano gagawin ko mga minamahal na kapatid? Pag tinugunan ko yung life na hinihingi ng killer na mercy, binigay ko ba yung sa kanya yung justice? Pag tinugunan ko yung life, sabi ng killer, have mercy on me. Huwag mo akong patayin. O hindi ko siya pinapatay. Nakuha ba nung victim yung justice? Kapag binigay ko naman sabi ko sa kanya, okay, kailangan mo ng justice, patayin yung killer. Nakuha ba ng killer yung mercy? You see mga kapatid, ito yung kind of government na meron ng Panginoon. Justice and mercy are the habitation of the throne. Sa kanyang trono, meron pong dalawang pillars lamang, justice and mercy. Question, paano mangyayari yun? Mga minamahal, ito yung mga kapatid. Ano bang ibig sabihin? Sorry, justice and mercy. Justice and judgment pala. Sorry, mali ba ako? Aking basahin ulit. Justice and judgment are the habitation of the throne. Sorry, nag-advance ako. Mercy and truth shall go before thy face. Mercy and what? Okay. Pasanin niyo mga kapatid sa 89 verse 14, pagkatapos ng throne ay merong colon. Tutuldok. Tutuldok mga minamahal. Ito po yung ibig sabihin niya mga kapatid. Ito po ay inuulit lamang. Justice and judgment are the habitation of the throne. Sa kabilang point naman ay, mercy and truth shall go before thy face. Mercy and what? Mercy and truth. So, yung unang point mga minamahal ay tumutungo sa second point. Ganito yun mga kapatid. Justice and judgment, mercy and truth. Question, saan kumakatawan yung justice? Mercy. Mercy. Lagi mo kapatid, justice means mercy. Judgment means truth. Justice and judgment are the habitation of the throne. Mercy and truth shall go before thy face. So, ang ibig sabihin sa Bible ng justice, ito yung kingdom kasi ng Panginoon. Namix ko kasi yung kingdom ng sanlibutan. Sa atin kasi pag sinabing justice, no mercy. Tama? Sa atin pag sinabing justice, no mercy. Sa kingdom ng Panginoon, pag sinabi po niyang justice, it means mercy. Pag sinabi niyang judgment, it means what is truth. Nakuha niyo mga minamahal na kapatid. Isa pang talata mga kapatid. So, pwede ba natin paghiwalayin ang bagay na ito? Ang sanlibutan ba mga minamahal, pag sinabing justice ay merong mercy? Sa sanlibutan, pag sinabing hustisya, meron bang mercy? Wala. Wala. Dahil yun ay hustisya. Pag sinabing judgment, meron bang truth sa sanlibutan? Wala. Pag sinabing judgment, money. Hindi truth. Kaya yung ating judge na nandun sa display sa Hall of Justice ay nakapiring yung mata. Ba't nakapiring yung mata? Ayaw niyang malaman what is truth. Tinitimbang niya lang based sa timbang ng salapi. Based sa timbang ng evidence. Based sa timbang ng witnesses. But not sa base of what is truth. Nakuha niyo mga kapatid?
Nanawaan niyo po ba? Paano malalaman ng truth? Kapag ba nakapikit ka, nalalaman mo yung truth? No. Nakapikit ka o nakataklob yung mata mo, it means hindi ka willing na malaman what is truth. Ito is example mga minamahal. Kung pipikit ako at hawak ko yung baso, and then magkaiba kayo ng side, pipikit ako, sabihin nyo sa akin, i-identify ng kabila, yung kabila, pabulaanan nyo yung kabila ng kabila. So the more na marami sa kabilang witnesses, the more na bibigat yung timbang sa kabila. Tama mga kapatid? Pero kung aking bubuksan yung aking paningin, kailangan ko ba ng inyong opinion? Bakit? Because nakikita ko na what is truth. Nakita niyo mga minamahal. Atin po ito i-compare sa 10 talata, sa aklat po ng Awit 85. Awit 85. Awit 85 and verse number 10. Awit 85 and verse number 10. Sabi ito mga minamahal, mercy and truth are met together. Righteousness and peace have kissed each other. Mercy and truth are met together. Mga kapatid, kinakailangan pala yung kaawaan at katotohanan ay magsama. Mercy and truth are met together. So, bakit ito kinakailangan din mga minamahal? Because ang kingdom ng Panginoon sa langit ay iba sa kingdom sa lupa. Ang kingdom sa lupa, kaninong kind of government yung kanilang sinusunod? The government of Satan. Kayo mga kapatid? The government of what? Of Satan. Sa government ni Satan mga minamahal, kinakailangan ng hustisya. Ang bawat nagkakasala ay kinakailangan parusahan. Yun ba ang government ng Panginoon? Alam niyo mga kapatid, kapag mali ang ating idea tungkol sa government ng Panginoon, mali ang idea ng ating family. Tama po ba? Kapag tayo nag-raise ng family, maling ideology yung ating binibuild sa kanila. At kung ako'y maging pastor, maling kind of leadership ang aking pwedeng i-share sa inyo. At kung ang bawat isa ay matrain sa maling kind of ideology, maling kind of leadership, maling kind of principle, ako ba'y naghahanda para sa inyo sa langit? Hindi rin mga kapatid. Kasi mali yung prinsipyo na maituturo ko sa inyo. Okay. Now mga minamahal, ating pambuksan yung pong ating salamin tungkol sa bagay na ito. Yun bang justice and judgment ay pundasyon ng kaharian ng Panginoon? Yung bang mercy and truth ay pundasyon ng kaharian ng Panginoon? Sila ba ay magkahiwalay o magkasama? Paano yung sabi magkasama? Sabi dito mga minamahal, they kiss each other. Question mga minamahal, sino ba sa Bible legally ang pwedeng mag-kiss? Husband and wife. Okay mga kapatid, yung bang husband and wife ay tinali. Anong sabi ng Biblia? Ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Saan nakalagay yun? Matthew 19 and verse number 6. Matthew 19 and verse number 6, ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Question mga minamahal kapatid. Paano natin mapapagsama ang mercy and truth? Mga tatay, pakinggan nyo ako. Paano ngayon mapapagsama sa isang family yung mercy and truth? Paano mga kapatid? Okay, bigyan ko kayo ng isang halimbawa mga minamahal. Mercy and truth, sabi sa 85 verse 10 mga kapatid, are met together, righteousness and peace have kissed each other. Sa Bible mga minamahal kapatid, meron pong perfect example kung saan nag-meet ang dalawa na ito para ating makita. Okay mga kapatid? So ang ating goal mga minamahal ay maunawaan ang kaharian ng Diyos, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world for a witness unto all nation, and then shall the end come. So yung kind ng kingdom na ito, ang kinakailangan maging kind ng ating principle because this kingdom is within you. Tama kapatid? Nasa atin yon. At kung yung kingdom na yon, yung prinsipyo ng kingdom na yon ay mapa sa atin, it means we are preparing for the kingdom of heaven. Pero kung maling prinsipyo, yung atin pong paniniwala tungkol sa kingdom of heaven, sasabihin natin, ayaw ko ng taong ito ay maghari sa amin sapagkat siya'y taong mabagsik. Siya ay isang dictator sapagkat ang Diyos ay dictator. Okay mga kapatid. Now, atin pong bulay-bulayin ang Psalms 89
And verse number 14, justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Okay, second step mga minamahal. Pag sinabing justice, atin mo nang puntahan yung right pillar, justice. Pag sinabing justice, ano pong ibig sabihin nun? Mercy. Now mga kapatid, saan sa Bible, merong record na merong tao na humingi ng justice? Ang ating bang mga pamilya, sa ating bang sarili, tayo ba merong hustisya? Hindi ngayon yung hustisya ng sanlibutan, kundi yung hustisya ng Panginoon. Okay mga kapatid, magkaibang hustisya ng sanlibutan at ang hustisya ng Panginoon. Kapag ang iyong anak, Brother Danny, ay nakagawa ng kasalanan sa iyo, kailangan bang magpataw ng hustisya? Anong hustisya? Anong hustisya? Kapag ang iyong anak ay hindi sumunod sa iyo, kailangan mo bang magpataw ng justice? Ikaw ba bilang isang ama na hindi ka sununod, ikaw ba ay merong karapatan magpataw ng hustisya? So anong hustisya? Let us example. Ang iyong anak ay umalis ng bahay hating gabi at naglasing sa kapitbahay. Umuwi ng umaga. Okay. Ikaw isang ama, sabi mo wag mong gagawin yon. Umuwi siya ng umaga at lumalapit sa iyo, Papa, ako po ay lumabas ng bahay kagabi. Ako po ay nakapag-inuman. May problema po ako. Sorry po, patawarin mo po ako. Anong gagawin mo? Ikaw ay kinakailangan maglapat ng hustisya. Anong gagawin mo, Brother Danny? Anong gagawin niyo po? Kung kayo po nasa kalagayan nun, kailangan magpataw ng hustisya. Ha? Okay. Okay, principle sa lupa, ano gagawin mo? Prinsipyo ng lupa, ano gagawin mo sa isang naglayas na anak na hating gabi, etc. Like that. Grounded. So you are grounded, tama? You are grounded for 24 hours. Yun ang sabi ni Elder. But ang question ay, yun ba ang government of heaven? Yun ba ang justice ng heaven? Anong justice ng heaven? Mercy. Kasi mga kapatid, magkaiba tayo ng justice ng heaven saka ng earth. So, paano mo ngayon i-apply yung justice na hiwalay, na kasama ng judgment? What is judgment? Judgment means truth. Justice means mercy. Judgment means truth. Now, atin punta naman yung left side ng pillar. Tama? Kinakailangan ba ng isang ama magpataw ng judgment? Let us say na i-adapt ni Brother Danny yung justice na mercy. Okay, anak. Since humingi ka naman ng sorry sa akin, papatawarin kita. Yan ba yung mercy? Nasaan yung judgment? Because justice and judgment are the habitation of their throne. Nasaan ngayon judgment? Judgment means truth. And what is truth? Brother Danny. Now, nasaan yung judgment ngayon? Binigay mo sa kanya yung justice, which is yung mercy. Siya ay pinatawad mo. Nasaan yung judgment? Nasaan yung truth? Paano mo ngayon i-apply yung truth? The truth shall make you free. Ano bang ginawa mo noong nakaraan? Ako po ay uminom. Ako po ay lumabas ng bahay. Okay. Now you are forgiven. Go and sin no more. Hindi mo siya pinatawad and sabi mo sa kanya, okay, mamayang gabi gawin mo ulit. No, mga minamahal, set them free. Patawarin mo siya at sabi mo sa kanya, go and sin no more. Huwag mo nang uulitin. Tama kapatid? Yun po yung truth because truth make us free. Pero kung pinatawad mo ng isang tao, at the same time kinukonsinti mo yung kanyang ginawa, kinuha mo yung justice, pat walang judgment. Naku mga kapatid? Kung pinalo mo naman siya because this is truth, nasa naman yung justice? Justice and judgment are the habitation of their throne. Mercy and truth
kiss each other. Nagsasama pa rin mga minamahal na kapatid. Nakuha niyo po ba yung point? So bilang isang tao, ano po yung ating kind of government? Kasi kung tayo ay mag-isip na kagaya ng panglupa, hindi tayo pwede sa langit. Dahil sabi ng Panginoon sa atin, ang laman ay laman nga, ang espiritu ay espiritu nga, kinakailangan nga na ikaw ay ipanganak na muli. Saan? Except a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Kinakailangan mga minamahal na kapatid, magbago yung way ng ating pong thinking. Dahil ang kingdom of God, nagisimula saan mga minamahal? It is within you. It is within us. Kinakailangan same tayo ng thinking sa Father. Okay, ating i-adapt ito. Tayo ang nagkasala. Tayo yung nagkasala. Halimbawa, Brother Danny, ikaw yung anak na umalis nung gabi, tumakas because sa iyong kahinaan, tumakas ka at ikaw ay nag-inom, umuwi ka madaling araw, pagharap mo sa ama, anong hihingi mo sa kanya? Forgiveness. Mercy means forgiveness. Papa, patawarin mo ako. Kasi ako ay dala ng aking kahinaan, dala ng barkada, nahila ako doon. Ama, patawarin mo ako. Yun ba ang gusto mong ibigay sa'yo? Anong gusto ng isang makasalanan na tumakas ng hatang gabi? Anong gusto niya marinig sa kanyang tatay pag-uwi? Mercy. Hindi siya humihingi ng sermon. Tama? Ang hinihingi niya, yung ama nasa lubong sa kanya, sabihin, anak, pinapatawad kita. Kapag ganun ang kondisyon ng ama, uuwi ba yung anak? Pero pag ang tingin ng anak sa ama ay meron daladalang latigo, may daladalang kawayan, at nakakunit yung noo, at malakas yung boses, at hahampasin siya, uuwi ba yung anak? Hindi. That's why marami ang ayaw sumunod sa ating Panginoon. Kasi iniisip nila ang ating Panginoon ay isang dictator. Iniisip nila ang ating Ama sa Langit ay isang malupit na Ama. Ayaw nilang manumbalik sa simbahan, ayaw nilang manumbalik sa Panginoon kasi iniisip nila kapag sila dumating, sila kakastiguhin ng kanilang Ama. Mali yung ating prinsipyo tungkol sa karya ng langit. Ang karya ng langit ay meron lamang dalawang prinsipyo, justice and mercy. At ang justice ng Panginoon is to give you, justice and judgment. Ang justice ng ating Panginoon is to give you what? To give you mercy. Give you forgiveness. Ang heaven ay nagbibigay ng forgiveness. Hindi binibigay ng church? Yung bang ating Pangulo, binibigay ba yun? Bibigyan ka ng pardon. Tama, mag-suffer ka muna ng ilang taon. Tama? At depende pa yun kung bibigyan ka niya ng pardon kung malakas ka sa Pangulo. Kasi mga minamahal na kapatid, ito lang po yun. Kapag atin naunawaan ng bagay nito, then we are done. Kasi kinakailangan magbago yung atin pong prinsipyo. Yung kaharian ng langit ay kinakailangan ipangaral sa buong sanlibutan. Bakit? Para magpatotoo sa kanila. Sino magpapatotoo sa kanila? Tayo. Yung atin pong prinsipyo tungkol sa ating pag-govern sa ating family, pag-govern sa church, pag-govern sa ating sarili, sa ating mga estudyante, sa ating mga nakasalamuha, kinakailangan maging sang-ayon sa prinsipyo ng langit. Hindi ko alam mga kapatid kung ito po ay merong impact sa inyo na malalim. But for me, ito po ay napakalalim. Kinakailangan magbago ang way ng aking thinking. Ito ay maging kagaya ng thinking ng sa Father. Okay mga kapatid? Meron itong part 2 mamayang hapon pag meron ng kuryente. Okay. Now, sabihin niyo sa akin mga minamahal, ano pong ibig sabihin? Okay. Ano yung dalawang pundasyon ng trono ng langit? Justice and justice and judgment. Ulit, justice and okay. Anong ibig sabihin? Kung Sister Christy, kung sakaling hindi kayang pigilan yung mga bata, is better na sa labas sila. Okay? Kasi ang hirap maghabol ng sound. Ang hirap maghabol. Dalhin sila sa labas, bigyan sila ng gawain doon, magdala ng payong, kaysa mag-suffer yung ating pag-aaral. Okay po? Bigyan ng payong, bigyan sila ng activity doon. Okay. Ulitin ko ito ng mga kapatid. Ano po yung dalawang pundasyon ng trono ng langit? Justice and ulit. Chorus. Justice and okay. Ano ibig sabihin ng justice? Ang ibig sabihin ng justice, kapag ikaw ay nagbigay ng hustisya, Brother Danny, sa iyong anak na nagkakasala, ang ibig sabihin nun, ang ibigay mo ay awa.
Yun ang justice ng Diyos. Awa. Ano po? Kapag nakagawa sa iyo ng kasalanan ng iyong anak, kung pwede mo siyang pakiusapan, lumuhod sa harapan niya, lumuhod ka. Anak, parang awa mo na. Kinakaawaan din kita, magbago ka na. Nakuha niyo po ba? Nakuha niyo po ba mga minamahal? Awa ang ibig sabihin ng justice. Sa ating kasi pag sinabing justice, parusa. Sa Bible, pag sinabing justice, mercy. Mercy, awa. Awa ang kailangan ng tao para manumbalik sa Diyos, hindi hampas. Nanawa niyo mga kapatid? Awa lang po ba? Ano yung pangalawa sa left side? Judgment. Anong ibig sabihin ng judgment? Truth. Mercy and truth. So, ano ibig sabihin ng truth ngayon? The truth shall make you what? Free. So, paano natin ma-apply ngayon yung truth doon mga kapatid? Alam niyo ba mga minamahal, sabi ni Paul, ako ba'y naging kaawan niyo sa pagsalita ko sa inyo ng truth? Ano po yung truth? Now, let me tell you what is truth mga kapatid. Ito yung truth mga minamahal. Ito yung truth. The truth shall make you free. Ang magnanakaw ba'y papasok sa langit? Ang sinungaling ba'y papasok sa langit? Ang paralasing? Ang adik? Ang rapist? Ang bakla? Ang tumboy? Ang mga makasalanan? That is truth. Hindi mo dapat pigilin yung truth, but never condemn them. Sabihin mo sa kanila, what is truth? At kapag naunawaan nila what is truth, alam mo anak, papaluin sana kita. Karapat dapat kang paluin anak, sapagkat ikaw ay nagkasala. But I give you justice, mercy. But next time I will tell you, this is truth. Kapag ginawa mo yan, pag pinagpatuloy mo yung bisyo mo, hindi man kita paluin, magkakasakit ka. Tama ba? Is that truth? Is that truth? Pag pinagpatuloy mo yung kalalasing mo, anak, ang sabi ko sa iyo, hindi man kita hampasin ngayon, magkaka-liver cancer ka. Is that truth? Anak, pag pinagpatuloy mo yung smoking mo, nasabi ko sa iyo, kahit gaano pa kita mahal, hindi ko pwedeng pigilan, magkakaroon ka talaga ng lung cancer. Is that truth? Yes. Kailangan mo sabihin sa kanya, what is truth? Anak, hindi man kita papaluin ngayon dahil kinakaawaan kita, pero pag pinagpatuloy mo yung ginagawa mo, magkakaroon ka ng HIV, magkakaroon ka ng AIDS, magkakaroon ka ng HEPA, magkakaroon ka ng sakit, at pag nagkasakit ka na, mamamatay ka na. Is that truth? Yes. Pag sinabing judgment, ibibigay mo sa kanyang kamay ngayon yung tatawag na freedom of choice. Sino nga hatol sa kanya? Hindi ikaw. Sino mga kapatid? The truth. Because the truth shall make you free. Yung truth ang hahatol sa atin. Yung truth na ating nalaman, now, halimbawa ako ay nagyoyosi. Sinabihan ako ng aking ina, anak, itigil mo na yan. Kinakaawaan kita, pinapanalangin kita. Di sinabi niya sa akin at the same time, anak, hindi kita papaluin dahil mahal kita. Kinakaawaan kita, pinapanalangin kita. Pero sabi ko sa iyo, magkakasakit ka. Then ako halimbawa, ito yung first side. Pinili ko na sundin yung aking ina. Tinigil ko ngayon. Ako ba'y maaaring magkasakit? Yes. Bakit yes? Dahil ang prinsipyo ng Biblia, kung ano ang iyong tinanim, ako ba'y nagyosi na? Magkakasakit ba ako? Yes. But ang question mga kapatid, ako ba'y may forgiveness? Bakit nga ng forgiveness? Kasi ako ay nakareceive ng mercy. No, kanya mga minamahal, alam mo sabihin ng mercy? Forgiveness. Ako ay nakareceive ng forgiveness. Sa left side naman tayo mga kapatid. Ako ay nakareceive ng mercy. Pero nilagay ng aking ina sa aking kamay yung judgment. Nakain yung judgment? Nasa aking ina o nasa aking kamay? Pinili ko ngayon na magpatuloy sa aking ginagawa. Tama? Pinili ko ngayon na magpatuloy sa aking ginagawa. Magkakasakit ba ako o hindi? Yes, magkakasakit ako. Ang question, pag ako ay nakarating na sa higaan, meron ba akong forgiveness? No. There is no deathbed repentance. There is no deathbed repentance. Walang nagsisisi na yun, hindi na po ako nakahigaan. Walang ganon. Because ang haba ng time na probation ay nagtimbang sa iyong kamay. Na ikaw,
nasa iyong kamay ang iyong hinaharap. Kayo nilagay ng mother yung judgment? Nasa kanyang kamay na. So kung ano yung kanyang piliin, yung ba mangyayari sa kanya? So pag pinili niya ay sickness and disease, anong next nun? Death. So yung naglagay ng death sa kanyang kamay? Siya ang naglagay. Nakuha niyo mga kapatid? That's why mga minamahal ang ating Panginoon, sa kanyang pag-implement ng kanyang principle, sa kanyang government, hindi siya guilty of killing. Hindi siya guilty of dictatorship because binigay niya ang judgment where? Into your hands. Sabi sa Biblia mga kapatid, sa aklat ng John, samahan niyo po ko doon. Sa aklat ng John, sa John chapter 5, ang sabi ng Panginoon, ang Ama ay hindi humahatol sa kanino man. Ano pong hindi niya ginagawa? Sabi niyo sa John chapter 5, verse 22, sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. So ang Ama ba yung humahatol? Hindi. So ba't sinabi sila ay judge? Ulitin ko sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao. Meron ba siyang hinatulang tao? Bakit mga kapatid? Sabihin niyo sa akin, yung mga taong namatay na sa kanilang karamdaman, namatay sa digmaan, namatay sa aksidente, sila ba'y nahatulan na o hindi pa? Hindi pa. Wala pang taong nahatulan. So bakit sila napahamak at namatay? That is the fruit of their choice. Nakuha niyo mga kapatid? Nung namatay si Eva at si Adan, sila ba'y nahatulan? Hindi. Dahil sabi ng Biblia, sapagkat ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao. Hindi siya humahatol. Ang Ama hindi humahatol. Sapagkat ang kanyang throne is what? Justice and judgment. Justice and what? Yung justice, ang binibigay ng Father is what? Mercy, forgiveness. Pagdating naman sa judgment, binibigay niya, the decision is in your hand. Sinasabi lang niya, anong mangyayari sa'yo pag pinagpatuloy mo ito? Anong mangyayari sa'yo pag tinigil mo yan? Na kanino yung choice? Kung ganito ang klase ng ating family at ng ating prinsipyo, tayo ba magiging kagaya ng Ama sa Langit? At kung tayo kagaya ng Ama sa Langit, tayo ba magiging sakdal? Yes, mga kapatid. Pero sa lupang ito, walang ganong klaseng prinsipyo. Dahil ang prinsipyo ng lupang ito, ng government sa lupang ito, ay prinsipyo ni Satan. Na pag sinabing justice, parusa. Pag sinabing judgment, pera. Yun yung kanilang prinsipyo sa lupang ito. Pero sa langit ay hindi ganon. Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo po ba? Honestly, nakuha niyo po ba? Okay. Now, tungkol sa anak, ang anak ba yung humahatol? O pinagkaloob ba paghatol? Ating tanongin ang anak, anak, humahatol ka ba? John chapter 7. John chapter 8 rather. John chapter 8. Tungkol kay Maria Magdalena, ito ang sabi ng Panginoon. At sinabi niya, wala sino man Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. 8:11. Sabi ng Panginoon, babae, nasaan yung humahatol sa iyo? Anong sabi ng babae? Wala, Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Ako man ay hindi hahatol sa iyo, mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Hinatulan ba ng Panginoon si Maria Magdalena? So, anong sabi niya? So, hindi siya humatol, there is no judgment na as if na parang guilty or not guilty. Anong binigay niya? Choice. Anong binigay niya kay Mary? Choice. From this time, go and sin. So, nasa kapangyarihan na ba ni Mary kung magkakasala siya o hindi? Nasa kanya na bang kapangyarihan kung magkasala siya o hindi? Pinili ba ni Maria magkasala? No. Bakit no? Kasi hindi siya hinatulan. Okay mga kapatid? Pag ang isang tao hinatulan mo na, pipiliin pa rin niya magkasala o hindi na? Halimbawa, sabi mo sa isang tao, wala ka ng pagbabago. That's my judgment. Magbabago pa siya, hindi na? Hindi na, kasi hinatulan mo na. Pero kung binigyan mo siya ng open, alam mo, sa totoo lang, malaking chance na ikaw may bago. Magbago ka na. Piliin mo yung mabuti. Pipiliin mo ba niya yung mabuti? Ngayon, ang future ay nasaan mga kapatid? Nasa kanyang kamay. Mga kapatid, naunawaan niyo po ba yung point?
Simpleng talata lang ito, pero pinapakita ko yung deeper understanding niya, mga minamahal. Ang ating Panginoon, ang kanyang kind of government ay meron lamang dalawa. Justice and judgment. Now, tayo ay close na, mga kapatid. Tayo ay close na. Kapag masagot yung tama yung aking tanong. Sa kingdom of heaven, sa kanyang throne, well, kid, parang mahaba na yata yung pikit mo. Mahaba na. At tagilid na ganun ka na nga eh. Ayos, ayos. Akala mo lang segundo, minuto na kaya. Okay, ayos ang upo. Ayos ang upo. Okay. Tapos na tayo pag naunawaan yung mga minamahal. Okay, mga kapatid? Okay na po ba? Okay. Ano yung dapat natin pangaral sa buong sanlibutan? Kingdom of? Okay. Ang kingdom of heaven ba ay kaparehas ng kingdom of this world? Ilan yung pundasyon ng kingdom of heaven? Okay. Ano yung dalawa na yun? Justice and? Okay. Anong justice and judgment? Mercy and truth. Okay. Ano yung judgment? Mercy. Ano yung judgment? Okay. Na mga kapatid. Ano ibig sabihin ng mercy? Loving kindness. Mercy means forgiveness. What? Samahan niyo ako sa Luke chapter 18. Hindi na sagot. Mercy means what? Mercy means, naalala niyo yung aking kwento kanina na pumunta ng simbahan para mag-pray? Kid? Anong sabi ng kita? Nagpasalamat ako sapagkat so on and so forth. Tama? Anong sabi ng publican? Anong sabi ng publican, mga minamahal? At anong kanyang hiningi? Verse 13, Luke 18 verse 13, sabi dito, and the publicans is standing afar off. Ano po siya? Nakatayo sa malayo. Sabi niya, mga kapatid, would not lift up so much as his eyes unto heaven. Hindi man lang siya makatingin saan? But smote upon his breast. Dinadagukan ang alin? Ano sabi niya? Saying, God, be merciful unto me. Anong hinihingi niya? Mercy. Hindi niya matawag na Father. Anong hinihingi niya? God, be what? Merciful unto me. Be merciful unto me. Ano sabi ng Bible, mga minamahal? Verse 14, sinabi ko nga sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap. Meaning, mga minamahal, forgiven. Kapag humingi ka ng mercy sa Panginoon, ng justice, anong binibigay niya? Forgiveness. Okay. At the moment ng inyong mahal sa buhay ay magkaroon ng kasalanan sa inyo, dalawang bagay ang pwede mong ibigay. Ano yung mga kapatid? Justice and? Ano nga yung justice? Mercy. Kakaawaan mo talaga siya. Hindi mo siya magawang mahampas. Bakit? Kasi kinakaawaan mo siya. Okay, mga kapatid? How about the judgment? What is judgment? Truth. What is truth? John 8 verse 34. And ye shall know the truth, 32, and the truth shall make you free. So what is truth, mga minamahal? Sabi ng Panginoon sa atin, sanctify them through thy word, sanctify them through thy truth, thy word is truth. So what is truth? The word is truth. So, although hindi tayo hinatulan ng ating Ama sa ating pagpalo sa atin, sino nga hatol sa atin sa ngayon? Judgment? The truth. Anong kayang gawin ng truth? John chapter 12. John chapter 12. Anong kayang gawin ng truth, mga kapatid? The truth shall judge us in the last days. Ano nga yung truth? The word is truth. John chapter 12 and verse number 47. Sabi ng Father, hindi siya nagja-judge. Sabi niya, binigay sa Son. Sabi ng Son, hindi rin ako magja-judge. Binigay ko na saan? Sa Word. Sa truth. Anong sabi na sa truth? 47. At kung ang sino mang tao ay nakikinig sa aking mga salita at hindi iningatan, ay hindi ko siya hinatulan. Hinatulan ba ng Panginoon yung mga masuwayin? Hindi. Remember that, mga minamahal. Ako dati nagkakamali sa bagay na ito. Pero sabi ng Biblia, kung nakikinig ka ng salita at hindi mo tinutupad, hindi kita hinahatulan. Anong sabi ng Panginoon? Sapagkat ako'y naparito, hindi upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. 48. Ang nagtatakwil sa akin
at hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salita na aking salita ay siyang hahatol sa kanya sa mga huling araw. Kailan yung paghatol? Kailan yung paghatol? Sino nga hatol? Halimbawa, parang ganito. Si Kid din papalam sa akin, halimbawa. Tito, pupunta ako sa ganun. Pupunta ako ng peryahan. Ako ay sakay sa Ferris wheel. Halimbawa, like that. Sabi ko sa kanya, no, Kid. The truth is, ang Ferris wheel ay delikado. May mga cases na yun nagko-collapse ay nagkakaroon ng aksidente. Hindi siya sumunod. Tumuloy pa rin siya. Halimbawa lang Then sumakay siya doon. Then habang nag-i-enjoy siya doon, nagkaroon ng kaunting aksidente, nahulog yung kanyang sidecar. Tama? Yung kanyang sakayan, siya ay ospital. Now question mga minamahal. Siya ay ospital, nabalian, something like that. Now question, sinong humatol sa kanya? Pag siya ay nalapitan ko, sabihin ko ba, sabi ko na nga sa iyo eh. Hahampasin mo pa ba siya? Makaka-realize ba siya mali siya? Sinong humatol sa kanya? Yung salita na kanyang napakinggan. Yun ang humatol sa kanya. Pag nakaharap mo siya, anong itsura niya? Bakit siya nakayuko? Kasi natulan siya ng kanyang sarili. Kasi yung kanyang sinalita, yung salita mo sa kanya, ay napakinggan niya, although hindi mo siya hinatulan, pero pag may nangyari sa kanya, hinatulan siya ng kanyang sarili. So kung hinatulan siya ng kanyang sarili, hatulan mo pa rin ba siya? Anong bigay mo sa kanya ngayon? Mercy. Kasi mga kapatid, anong bigay mo sa kanya ngayon? Mercy. Okay lang yan. Huwag mo na yung pagpatuloy. Next time, pakinggan mo na ako. Tama mga kapatid? Yan ba ganyang case ay pwede sa mga kabilataan, kadalagahan? Alam mo nak, huwag kang mag-aasawa ng hindi ka panampalataya o etc. ganyan. Manginginom yan, may bisyo yan, ganyan-ganyan. Eh hindi ka pinakinggan. Ano mangyari sa kanya later? Then yung sinabi mo sa kanya na ganito mangyayari sa inyo, maaari kanyang bugbugin, maaring hindi kayo umasenso sa buhay, layo kayo may utang, wala kayong sira-sira yung bahay nyo, nangyari sa kanya. Ngayon, pag nakita ka ng anak mo at pumunta sa iyo, na ganun yung itsura ng kanyang buhay, papagalitan mo pa ba? Hindi na. Bakit? Yung pinabi mo sa kanya nung dalaga siya, nung binata siya, ano nangyari na yun? Nasa utak na niya yun. Ngayon, paglapit niya sa iyo, ang ibibigay mo sa kanya is what? Mercy. Asan ngayon yung truth? Yung judgment. What is truth? Go and sin no more. Sige na, umagawa mo na lang ngayon, manalangin ka na lang, pagtiisan mo na lang hanggang nabubuhay, anak, kaya lang ang pwede mong gawin. Magtapat ka, magsimba ka, kasi balang araw, sabi ng Biblia, meron din truth, meron din word, pag nagtapat ka, yung asawa mo, makakonvert din naman yun. Magtapat ka na lang. Tama ba? Pero habang buhay ba yung kanyang suffering? Yes. Habang nabubuhay yung kanyang asawa, hindi siya pwede mag-asawa ng iba. O hindi niya pwedeng iwanan. Tama mga kapatid? Habang buhay yung kanyang suffering. Ganun po ang prinsipyo ng langit. Now, last point. Saan natin makikita yung contrast ng prinsipyo ng langit at prinsipyo ni Satan? Walang ibang place kundi sa cross. Okay mga kapatid? Walang ibang place kundi sa cross. Now, kwentuhan na lang tayo mga minamahal. Alam kong alam niyo yung kwento. Kwentuhan lang tayo mga kapatid. Doon po sa cross, pinakita ba ng Panginoon yung kanyang justice sa kasalanan? Doon po sa cross, habang hinahampas si Jesus, pinako si Jesus, binugbog si Jesus, tinusok si Jesus, nilapastangan si Jesus, pinakita ba ng Father yung kanyang justice? Pinakita ba ng Father yung kanyang justice? Kung kayo ay nasa harapan ng inyong anak at yung anak ay binubugbog sa harapan ninyo, anong gagawin nyo para ipakita yung hustisya? Anong gagawin po ninyo para ipakita yung hustisya? Nagalit ba ang father habang nakikita niya binubugbog yung kanyang anak? Yes, nagalit siya. Yes, nagalit siya. Paano magalit ang Diyos? Pag nagagalit ang Diyos, umiiyak siya at tinatakpan niya ang kanyang muka. Nagdilim po ba doon sa panahon na yon? Yes, kasi nagalit ang Diyos. Binigay ba niya yung mercy, yung kanyang justice? Yes, dahil sabi ng anak, Ama, patawarin mo sila.
hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ano natanggap ng mga sinner that time? Mercy. Forgiveness. Tama, kapatid? Anong ating na-receive that time? Mercy and forgiveness. Now, question mga kapatid. Pinakita ba niya ang kanyang judgment? Pinakita ba niya ang kanyang judgment, mga kapatid? What? How? Sabi ng Panginoon, "For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life." Ang question, mga minamahal, yung mga naniwala sa Kanya, meron bang choice ang tao ngayon? To believe and not believe. Kailan daw yung judgment? Kailan yung judgment? Sa mga huling araw. So yung nag-believe, ano meron sila? Everlasting life. Yung hindi nag-believe, meron silang ano? Perish. Pinakita ba ng Panginoon yung judgment? Ano yung judgment? The judgment is in your hand. Now choose. Piliin mo. Believe or not believe? Everlasting life or perish? Now pumili ka. Ngayon po ba, nasa point tayo na hinahatulan tayo ng Panginoon? Anong ibig sabihin na tayo po ay ginajudge ng Panginoon ngayon? Anong ibig sabihin na tayo ay ginajudge ng Panginoon ngayon? Pinapalo niya tayo, pinaparusahan tayo, binibigyan ng sakit, yun ba? No. Anong ibig sabihin na tayo ay ginajudge ng Panginoon ngayon? Tama? Anong ibig sabihin na binibigyan tayo ngayon ng judgment ng Panginoon? Tayo ay merong freedom of choice. Kasi tayo ay nasa judgment ngayon. Pinipili natin ngayon ano yung judgment na nais natin tanggapin sa atin. Nakahang na yun. Ihuhulog ng Diyos yung everlasting life, ihuhulog niya yung perish, pipili ka na lang. Then sabi ng Panginoon sa atin, choose life. Ating baliktarin, sa kingdom ni Satan. Anong sinisigaw ng mga tao? Ng mga tao? Justice or judgment? Justice. Anong kanilang justice? Nararapat nga na ang isang tao ay mamatay para sa buong bayan. Yun bang kanilang justice? Yes. Anong hiningi nila? Death penalty. Anong kanilang judgment? Guilty. Tama? Anong kanilang judgment? Si Christ ay guilty. Guilty saan? Blasphemy. Babatuhin siya. Guilty saan? Guilty sa mga sins. Breaking the Sabbath, destroying the temple, blasphemy. Sinasabi nila, si Christ ay guilty ng pag-break ng Sabbath. Si Christ ay guilty ng blasphemy. Si Christ ay guilty ng pag-iba ng templo. Si Christ ay guilty ng pagpapagaling sa araw ng Sabbath. So para sa kanila, si Christ ay guilty. Anong judgment? Death. So, nire-reveal ngayon sa cross yung dalawang klase ng government. Yung dalawang klase ng government. The government of God and the government of Satan. Sabi ng Panginoon, "And this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world." Ano po yung dapat i-preach unto all the world? The kind of government of God. Justice and judgment are the habitation of their throne. Finally, mga kapatid, sabi ng Panginoon sa atin, "Let this mind be in you." Ano daw po? Yung kind of government ng langit, yung pala po yung dapat na maghari sa ating puso. Kapag naghahari sa ating puso, yung kind of government na meron sa langit, it means, mga minamahal, we are citizen of heaven. Pero kapag hindi yung naghahari sa ating puso, it means we are not citizen of heaven. We are citizen of this earth. At ang earth na ito, ang kanilang king ay si Satan. Okay, mga minamahal? Tapos na po tayo. Nanawaan niyo po ba, mga kapatid? Kayo po ba na-bless? Nagkaroon ba ng panibagong prinsipyo sa inyong puso? Naunawaan niyo ba ngayon yung kind of government ng Diyos? Yun ba'y kinakailangan niya apply ngayon sa ating mga sarili? Sa ating decision? Sa ating puso? Sa ating pamilya? Sa ating church? So kung ganyan ang magiging ating prinsipyo, mga minamahal, nagawan ko ng masama si Kuya Jed, anong bigyan niya sa akin? Justice. Forgiveness. Tama? Mercy. So, kapag ginawa niya ako ng mercy, may nakagawa sa akin ng masama, anong bigay ko rin sa kanila? Mercy. So, kung bawat tayo sa atin, ating in-exercise yung mercy ng Panginoon at yung truth ng Panginoon na nilagay mo sa kanilang kamay yung kanilang choice,
Meron ba sa ating pag-aaway? Meron ba problema sa atin? Bakit wala? Yes, mga kapatid. So, tayo ay magkakaroon ng chance na makapasok sa kingdom of heaven kung ating sinasakabuhayan yung kind of government doon po saan. Okay, mga kapatid? Inalis ko pa ba yung law? Anong pa rin yung law? Yung condemnation ng law, ano pa rin po ba? Anong pa rin po ba? Yung death penalty sa sinner, ano pa rin po ba? But ang question, sino magbibigay nun? Hindi na ang Diyos. Yung choice mo na ang magbibigay nun. Tama mga kapatid? Ang Diyos ba ngayon ay magiging guilty of killing? Guilty of magbibigay ng sakit? Guilty of destroying? Bakit hindi na? Because, Yes, hindi siya ang nagpili para sa iyo. Ikaw ang nagpili noon. Humingi ka ng mercy, binigay yung mercy, then binigay ka ng chance to choose. Na kung pinili mo yung death, kung pinili mo yung sickness, kung pinili mo yung disease, hindi mo na pwede sabihin, isa sa Diyos yun because ang judgment ay nasa iyong kamay na. Yung word, sinabi ng Father. Sabi ng Father, hindi ako hahatol. Sabi ng Son, hindi ako hahatol. Yung word na sinabi ko, yun ang hahatol sa iyo. Sino nag-ingat ng word? Sino tagapag-ingat ng word? Tayo. Tayo yung tagapag-ingat ng word. So kapag yung word ay aking binitawan, meron akong consequence. Pag yung word ay aking iningatan, ako'y magiging holy. Tama kapatid? Tama po ba? Amen po ba? Maliwanag po ba? Let us pray. Let's pray. Dakila at mapagmahal po namin Diyos. Sa mga oras po na ito, pinapasalamatan po namin ang liwanag na inyong pinagkaloob sa amin tungkol sa kaharian po ninyo at sa klase ng inyong kaharian. Hindi man po namin ito maunawaan ng lubusan, pero sa kaunting bagay, tulungan po ninyo kami na amin po itong may apply sa amin pong kabuhayan. Tulungan po ninyo kami na sa aming mga sarili, sa aming puso, ang dalawang prinsipyo ng inyong kaharian sa langit ay maging prinsipyo ng amin pong mga pag-iisip. Justice and judgment are the habitation of your throne. Tulungan po ninyo kami na hindi po namin ito mapaghiwalay. Dahil ito po ay inyong pinagsama bilang prinsipyo at pundasyon ng inyong kaharian. Tulungan po ninyo kami na ito ay aming ma-exercise sa bawat isa at kami po ay masumpungan na sakdal, kagaya ninyo sa langit na sakdal. Ito ang aming dalangin at pinapasalamatan sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen.